Nakita mo ba yung naka-black na car racing suit? Yung winner ngayong gabi? Siya si Percival Cardova, Irie. Kilalang snob at hindi namamansin yan. Marami nang nabasted na mayayamang babae yan. Lapitan mo nga. Sabi mo, malakas ka sa mga lalaki, hindi ba? Ipakita mo sa amin kung magaling ka ba talaga. Pahulugin mo ang loob. Pagkatapos, bastedin mo para matuto at mabawasan man lang ang kakapalan ng pagmumukha niyan. Tingnan natin kung magiging snob pa rin siya. Ang mga salitang iyon ang nagdala sa isipan ng dalagang si Desiree. Mula sa mga kaibigan niyang mayayaman din, ginanahan ng loob niyang lumapit sa lalaking pinagpupustahan nila. Natanaw ng dalaga na nakasandal sa mamahalin nitong McLaren. Mukhang may mga kaaway ito sa telepono dahil nakakunot ang noo nito. Bahagya tuloy nakaramdam ng pag-aalangan si Irie kung lalapit ba siya o hindi. Paglingon naman niya sa pinanggalingan ay nakitang nakaabang ang mga kasama sa mangyayari. Bigla siyang nakaramdam ng pagtaas ng pride. Ayaw niyang mapahiya sa mga ito. Kaya naman naglakas loob siyang lumapit kahit first time iyon. Nagsinungaling lang talaga siya kanina sa expert sa mga lalaki upang wag ma-out of place sa mga kasama niya. Pero ang totoo, wala naman siyang experience. Hindi pa nga nagkaka-boyfriend kahit isang beses man lang. Magandang araw si Bal. Tawag niya sa palayaw nito. Iyon ang bilin ng mga kasama niya. Lahat ng kailangan na malaman ay isinaisip na niya upang huwag magkamali at mapaghalataan na may plano sila. Anong ginagawa mo? Umangat ang ulo ng lalaki. Ang pitch black eyes, agad nito ang bumungad sa kanya. Matangos na ilong, mapupulang labi at makapal na kilay. Kamatayan ng sumisingaw sa demeanor ng lalaki. Cold and stoic. Sino nagsabing pwede mo akong tawagin sa pangalan na yan? Di ba yan naman talaga ang tawag ng mga kaibigan mo sa'yo? Peke siyang umiti at hinaplos ang wavy hair na nakabunghay. Siniguro rin ng babae na plastado ang sexy figure niya na nakasuot ng red dress. Bakit? Kaibigan ba kita? Natutop ang labi niya, nakaramdam ng hiya sa katawan ng dalaga. Mabilis siyang nag-isip ng kanyang isasagot. Hindi pa ngayon. Pero sa hinaharap, oo. How sure are you? Ni hindi nga kita kilala. Sino ka ba? Tumikhim siya at nakaramdam ng kaunting pang-iinsulto dahil hindi nito siya nakilala. Kaya naman humakbang siyang papalapit at taas noong ipinakilala ang kanyang sarili. I'm Desiree Galliano. Anak ako ng presidente ng bansang ito. Si Francis Galliano. Hindi mo ba ako nakikilala? Though it's okay, kasi low-key naman talaga ang pamilya namin at hindi rin ako madalas lumabas. Nga pala, gusto kitang maging kaibigan, si Bal. Tingin ko, magkakasundo tayo. Wala akong pake kung anak ka pa ng presidente. Ayoko sa mga katulad mo. Hindi ako nakikipagkaibigan ng mayayaman at hambog. Ay, grabe ka naman. Hindi naman ako masama. Hindi kami mata pobre. Gusto lang talaga kitang makilala at makasundo. Fan case ako ng racing mo. Ang galing-galing mo nga kanina eh. Umangat ang kilay nito. Halatang hindi talaga interesado ang lalaki, ngunit mapilit si Desiree. Ayaw niyang pagtawanan ng kanyang mga kaibigan na nanonood sa kanya. Sige na, kung gusto mo, I will formally introduce myself. I'm Desiree Torrefranca Galliano. I'm 23 years old. Nice meeting you, Percival Cardova. Look at you. You even know my name. Ano bang inutos sa'yo ng mga kaibigan mo ha? Pahulugin ako at sasaktan pagkatapos? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Papaanong alam nito ang plano nila? Kabadong nilingon ni Irie ang mga kaibigan na kumakaway na ngayon. Akala siguro ng mga ito ay naging tagumpay na ang usapan nila dahil sinagot siya ni Sibal. Uy, hindi ah. Wala kaya akong iniisip na ganun. It hurts. Pinag-iisipan mo kaagad ako ng masama ha. What's your name again? Desiree. You can call me Irie for short. Pronounce siya as Irie. Remember that, okay?
Para yun na lang ang itawag mo sa akin sa susunod. Natuto pang labi nito. Sandali pa ay dumungaw ito papalapit sa kanya. Naramdaman na ng babae ang mainit na hininga nito. Well, Irie, kilala ko ang mga kaibigan mo. Sila yung mahilig mang stalk kahit nasan ako. At kung ano-ano lang ang ginagawa. Kaya alam kong masasama sila. I don't know about you, but it seems that they're only using you for revenge. Nasaktan ko siguro ang ego nila. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang maniwala sa kanila. Sayang lang ang pagiging president's daughter mo kung magpapakatanga ka lang. Mas lalo lamang siyang nainsulto. Hindi niya inaasahan na talagang matigas pala ang puso nito gaya ng sabi ng mga kaibigan niya. Walang sinisino ang lalaki at naiinis siya doon. Hindi ako tanga. Then, what are you? I'm just trying to fit in. Gusto kong magkaroon ng mga kaibigan at sila lang ang nagpakita nun. Kaya, pwede ba? Huwag mo silang siraan sa akin. Tsaka, ba't ba tayo napunta sa kanila? Gusto ko lang naman na mapalapit sa'yo. Masama ba yon? Bahala ka. Kung mas importante sa'yo ang pride mo, wala akong pakialam doon. Basta huwag mo akong guluhin dahil wala akong oras para sa'yo o para sa inyo. Tumalikod si Val sa kanya at pumasok na sa sasakyan. Nang paharurutin nito ang sasakyan ng mabilis, halos lumipad na din ang buhok niya. Laglagang balikat ni Desiree nang bumalik sa mga kaibigan niya. Kumusta girl? Kinausap ka niya? That's a big change. Hindi yun namamansin kapag nilapitan mo except sa mga kaibigan niyang dukha. Peke siyang ngumiti. Hindi alam ng babae kung paanong sasabihin sa mga ito na kagaya nila, in-ignore din naman siya ng lalaki. Well, okay naman. Nag-usap kami. Mabait naman siya. Talaga? Feel mo ba? Type ka niya? I can say, panay tingin kasi siya sa suot ko eh. Siguro naseksihan siya sa akin. Bongga ka talaga girl. Tama ngang iba ang dating mo. Napabilib mo kami ah. Mas mabuti nang magsinungaling kesa mapahiya at pagtawanan ng mga ito. Alam naman ng babae na hindi na muling magkocross pa ang landas nila dahil ayaw na niyang makaharap ang lalaki. Sobrang kahihiyan ang pinaramdam nito sa kanya kanina. I know right? Sinabi ko naman sa inyo eh. Bakit niyo kasi ako pinagdududahan? You're at a good start na. Dapat sa susunod mahulog na siya sa iyo lalo. Ha? Umawang ang labi niya. Siyempre type ka niya, hindi ba? E di ipupush na natin ang plano. We're going to break his heart. Sasabihin namin sa iyo yung susunod na meet-up. Nasa golf club siya. Kada linggo. Mapait siyang lumunok ng kanyang laway. Kailan ba matatapos ang parusa kong to? Sana kasi hindi na lang ako nagyabang eh. Umuwing dismayado ang babae. Ayoko nang makaharap ang hambog na yun. Pero paano ko sasabihin kay Kayla? Malalim ang iniisip niya kaya hindi na napansin ng dalaga na nakarating na pala siya sa Malacanang. Pagpasok pa lamang sa bulwagan kasama ang isang bodyguard, sumalubong na kaagad ang kanyang ama. Desiree, anak, kamusta ang lakad mo with friends? Ngumiti rin siya at niyakap ito. Only child ang dalaga at close ito sa mga magulang niya. Okay naman po, Daddy. Nag-enjoy po ako. That's good to hear. Halika na. Naghihintay na ang mami mo sa'yo sa salas. Dumating na ang in-order namin na jewelry para sa'yo. Talaga po? I'm excited! Kahit nasa 20s na siya ay hindi nag-aalinlangan na maglambing ang dalaga sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal niya ang mga ito. Naging mahirap man ang buhay niya mula nang maging presidente ang ama. Hindi naman ito nagkulang sa pagpaparamdam sa kanila na pwede pa rin maging masaya ang buhay buong bansang nakaabang. Tuwang-tuwa siya nang makita ang kwintas na binili ng mga ito mula pa sa Europe. Regalo para sa 24th birthday niya na gaganapin na sa susunod na buwan. Advance gift iyon dahil ayon sa kanila, may iba pang regalo ang mga magulang niya. Ang ganda-ganda nito, Mami! Daddy, thank you so much! I really appreciate your gift. Basta para sa iyo, anak. Wala kaming ipagkakait. Ngumiti siya. Ginto ang pagpapahalaga sa kanya ng mga magulang niya. Lihim siyang nadismaya na naman nang maalala ang ginawang pag-iignora sa kanya ni Sibal. Look how precious she is for her parents.
Then there's si Bal, who doesn't give a damn about her. What an unfair world. Ang ganda ng regalo ng parents mo sa'yo ah. Suot mo yan sa golf club this week, girl. Mahuhumaling pa for sure sa'yo si Sibal. Pero baka hindi ako pwede nun, girl eh. Pagrarason pa niya. Nagsisimula ng mag-isip ng dahilan, wag lang makasama at makita si Sibal. Ano ka ba? Sa anong rason naman? For sure, libre ka nun. Sige na, sumama ka na sa amin. I already booked a membership. Sige ka, sasama ang loob ko sa'yo kung hindi ka pupunta, Irie. Malalim siyang napabuntong hininga. Sige na nga lang, I'll be there. Mabigat ang ibinuga niyang hangin. As long as she doesn't want to meet Sibal again, ayaw naman niyang mawalan ng mga kaibigan. She was a nobody before. Ngayon lang siya nagkaroon ng kaibigan kaya naman ayaw niyang masira ito dahil lang sa pagiging maarte niya. That is why she decided to take the chance again. Baka naman sa pagkakataong ito, bumait na siya sa akin. Pagkumbinsi niya sa kanyang sarili. Dumating ang linggo at maaga pa lamang ay nagpaalam na siya sa mga magulang para tumungo na sa Gold Club. Hinatid siya roon ng driver kasama ng bodyguard. Dito lang kayo, Kuya Bodyguard ah. Safe naman po sa loob kasi may mga security rin doon. Sige po, ma'am. Pagdating sa loob ay sinalubong agad siya ng kanyang kaibigan. Sina Kyla, Corinne at Nicole, mga anak mayaman din. Nandun na siya sa dulo. Puntahan mo na. Dito lang kami sa clubhouse maghihintay. Okay. Diretso lamang ang lakad niya. Panibagong enerhiya ang hawak ng dalaga. She is more energized now and has a good spirit. Hindi nagtagal ay nakita na nga niya si Sibal na mukhang tapos nang mag-golf. Nakaupo na nga ito ngayon sa bench at nagpapahangin. Hi! Walang pasubaling umupo siya sa tabi nito. Binati lang siya ng usual na cold eyes nito. Hanggang dito ba naman? Hinahabol mo pa rin ako? No, that's not true. I happen to be a member here too, kaya nagkaroon lang ng pagkakataon na nagkita tayo. Look, may membership card ako. Hindi kita sinusundan. Sadyang nakita lang kita kanina kaya lumapit ako. You look lonely here. Wala ka bang kasama? Wala ka nang pake doon. Grabe, ang harsh mo naman sa tulad kong maganda. Kahit hello, hindi mo man lang magawa. Sinimulan na nga niyang mag-isip ng paawa effect. Matagal ka na ba dito? Bakit hindi kita madalas nakikita? I'm busy. Tumango naman siya. Ah, I see. Marami ka sigurong pinagkakaabalahang bagay ano? Nagre-race ka? Nag-golf din? Ano pa bang mga hilig mo? Nilingon siya nito. Matamis na ngumiti si Irie sabay haplos ng magandang kwentas na suot ngayon. Sumunod doon ang tingin ng lalaki sabay iwas ng tingin. Ang ingay mo. Umalis ka na nga dito. Mamaya na. Bored pa ako ron sa amin eh. At saka ang ganda kaya ng view dito. Ang ingay mo, sabi. Pasensya na. I'll just limit my volume na lang. Sinapo niya ang labi at ngumuso. Ayaw mo pala ng maingay? Kapag huway wika niya habang hindi matiis ang katahimikan. Bakit nandito ka na naman ha? Doon ka na. Ayoko sabi ng maingay. Ayoko ng maraming tanong. Grabe ka naman. Pasan mo ba ang buong earth ha? Bakit parang ang lalim ng galit mo sa mundo? Matalim lang siya nitong tiningnan. Kung bored ka, pwede kitang kantahan. Magaling kaya akong kumanta. Kahit anong pangsubok niya, mukha pa ring bored ang lalaki. At mukha ring wala itong balak i-entertain siya. Kaya naman tumayo ang dalaga at tumayo sa harapan niya. Rain, rain, go away, come here another day. Napapikit si Irie habang kinakanta ang children's song na yon. All the children want to play, rain, rain to Spain away, never show your face again. Pagmulat niya, inasahan niyang gagaan na ang ekspresyon ng lalaki ngunit napatigil siya nang makitang lalo lamang itong nandilim. Seriously? Kantang pangbata? Pumunta ka lang ba rito para mang-inis sa akin? Tumayo si Sibal at humakbang papalapit sa kanya. Mabilis na tumubo ang kaba sa dibdib niya nang makitang mukhang nangangain ito ng tao. Imbes na magandang panahon, mukhang uulan pa nang dahil lang dyan sa kanta mo. Ah, hehe, pasensya ka na ha.
Umalis ka na nga dito. Hindi ko na uulitin. Pero pwede bang dito na muna ako? Umalis ka na sabi. Bakit bang tigas ng ulo mo? Marahas siya nitong hinawakan sa braso at malakas ding hinatak papalayo. Napaigik si Irie nang maramdaman ang mahigpit nitong paghawak sa kanya. Pasensya na. Alis. Walang pasubaling pinalabas siya nito sa gate at galit na hinarap. Parang papel lamang na napaatras ang babae dahil sa lakas nito, sa pinaghalong takot at kaba sa naging galit ng lalaki. Huli na nang mamalaya niyang napuno na ng luha ang kanyang mata at tumulo iyon isa-isa. Blanko pa rin ang ekspresyon ng lalaki at walang imik na tumalikod sa kanya. Sinapo niya ang labi para pigilan ang paghikbi. Napakatigas ng puso nito. Hahakbang na sana papalayo roon ang dalaga nang maramdaman niya na nawawala ang suot na kwintas. Napakurap-kurap siya at nanlaki ang mga mata. Ang kwintas ko! Inikot niya ang paningin at tiningnan ang berdeng lupa. Ang kwintas ko nawawala! Nang marinig yon ay lumingon muli ang lalaki at bumalik sa kanya. Anong sabi mo? Kumabog ang dibdib niya. Dumantay ang tingin nito sa luhang nasa kanyang mga pisngi. Yung kwintas, regalo yun sa akin ng mga magulang ko. Hindi yun pwedeng mawala. Kasalanan mo yan. Ba't ka nagsuot ng mamahaling kwintas sa ganitong lugar, ha? Hindi ko naman alam na mawawala yun eh. Sumisikip ang dibdib niya kapag lalong kinakausap ang lalaki. Importante sa akin yun. Damn it! Ba't hindi ka nag-iingat? Ikaw naman ang humatak sa akin ha, kaya nahulog. Pinunasan niya ang luha at nagsimulang maghanap sa medyo mataas na bermuda. Marahas na bumuga ng hangin ng lalaki at walang choice kung hindi ang tulungan din siya. Walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Tumutulo na yon sa kanyang kamay at namumula ngayon. Sa tuwing naaalala niyang tila bata siyang hinatak ng lalaki kanina, nahihiya siya at nagagalit. Nasaan na yun? Ba't di ko na mahanap? Natulala si Sibal habang pinagmamasdan siya. Sa loob-loob nito, bigla itong nakaramdam ng konsensya at pagsisisi sa kanyang ginawa. Nang makitang tumutulong luha sa mata ni Irie, ay nagdudulot ng paninikip sa dibdib nito. Bakit nawawala na? Inabot na sila ng matagal ngunit hindi pa rin nahahanap. Sinuyod na nila ang buong area ngunit wala talaga. Nawala na siya ng pag-asa. Ang kwintas ko! Walang lakas siyang umupo sa lupa at sinapo ang kanyang muka. Nasa dulo na naman siya ng kanyang pag-iyak. Stop crying. Pero hindi ko kasi mahanap yung kwintas eh. Mahalaga yun sa akin. Baka sabihin nila daddy, hindi ko pinahahalagahan yung regalo nila. Huwag ka nang mag-alala. Umuwi ka na. At ako na lang ang maghahanap. Ibabalik ko sa'yo kapag nahanap ko. How can I be so sure na ibabalik mo? Ayaw mo nga sa akin, hindi ba? Ayaw lang kita pero hindi ibig sabihin nun na magnanakaw ako. Wala akong interes sa mga mamahaling gamit, Irie. Lumobo ang pisngi niya. Teka lang, tinawag nito siya sa pangalang Irie. Kaya mo naman pala akong tawagin sa pangalan ko eh. Sige na, umalis ka na. Sa huli ay tumayo siya at nagpaalam na. Tama nga naman na umuwi na siya para huwag nang madagdagan ng sama ng loob. May tiwala naman na siya rito na mahahanap din ng lalaki ang kwintas niya. Tahimik siya pagdating sa kung saan man ang mga kaibigan. Doon, gumuhit ang peking ngiti sa kanyang muka upang papaniwalain ng mga ito na maganda ang naging pag-uusap nila. Oh, kamusta? Natagalan ka ah? Medyo napasarap kasi yung usapan namin eh. Anong naging usapan nyo? Tungkol lang sa mga hobbies namin, about golf lang din. Wala ba siyang nakwento about his personal life? Wala pa eh. Ngiwi niya. Hindi na makahagilap ang babae ng isasagot dahil masama pa rin ang loob niya hanggang ngayon. I see. Baka sa susunod at mahirap lang talagang kunin ang buong tiwala niya. Sa susunod ulit ha. We'll call you. Sige ba? Kinailangan pang magpanggap ng dalaga. Mapasaya lamang ang mga ito. Natatakot na siyang sabihin sa kanila na hindi talaga sila nagkakausap ng lalaki. At napakasuplado pa rin ito. Baka kasi ma-disappoint sila at masira lang ang pagkakaibigan nila. Uuwi na ako ah.
Okay, ingat ka. Pag-uwi sa Malacanang, nagkulong ng kwarto si Desiree. Sobra siyang nahihiya sa nangyari kanina. Hindi niya aakalain na ibababa niya ang kanyang sarili para lang may mapatunayan. Nakakahiya yun. Galit na galit siya kanina. Buong maghapon siyang nagkulong. Hindi na rin kumain ng dalaga dahil sa wala itong gana. Nasa isang outreach program din naman ang mga magulang niya kaya hindi siya napagalitan. Ang mabuti pa siguro, wag ko na lang munang isipin ang tungkol sa kwintas. Hahanapan ko na lang siguro ng rason sila daddy kapag hinanap nila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging abala siya sa pagtulong sa mga programa na inilulunsad ng ama bilang parte ng plataporma nito. Ilang beses siyang hindi nakapunta sa night out nilang magkakaibigan, kaya naisip niya na baka nakalimutan na ng mga ito ang tungkol sa pustahan nila ngunit nabigo ang babae. Kahit na dumaan na ang kaarawan niya na sinelebrate sa probinsya, hindi pa rin natigil ang mga ito. Pagsapit ng 2 buwan na pagbabalik nila sa Manila, agad siyang kinamusta ni na Kyla. Lumabas ulit tayo this Saturday, girl. Sabi sa news, tapos na rin naman ang outreach program ni Press sa probinsya, hindi ba? Free ka na rin siguro niyan. Wala ka na sigurong mairarason pa sa amin. Tapos na rin naman ang birthday mo, hindi ba? Kinagat niya ang ibabang labi. Hindi talaga nakakalimutan ng mga ito ang mga plano nila. Hindi na nga sumama yung loob namin kasi hindi kami invited sa birthday mo nun eh. Kaya sana pagbigyan mo kami this time. Pag-iisipan ko pa yan, Kyla. Ano ba? Huwag mo nang pag-isipan, pumayag ka na. Bumuga siya ng hangin. Nakita niyang may pumasok na text mula sa unknown number kaya tiningnan niya ito. Unknown number. Nahanap ko na ang kwintas mo. Meet me at the racing arena this Saturday night. Wala man pangalan, alam niya kung sino iyon. Teka, paano niya nalaman ang number ko? May sinasabi ka? Napakurap-kurap siya at natauhan. Muntika na niyang makalimutan na naka-video call pala ang kaibigan. Sige, papayag na ako. Saturday ng gabi. Yes! Yun naman pala eh. See you there, Irie. I can't wait to see another milestone sa love story ninyo ni Percival Cardova. Pahulugin mo siya ng malala ha, para ganun din kasakit ang maramdaman niya kapag binasted mo na. Tulala lamang siya sa screen at hindi alam kung matutuwa pa ba siya. Ang tanging pinanghahawakan ng dalaga ay at least nahanap na nito ang kwintas niya. Mahalaga yun sa kanya, kaya may rason siya para hanapin ito. Nang araw na yon, kinalimutan na muna niya ang paparating at enjoy ang bonding kasama ang ama at ina. Nagpa-banquet sila lahat ng tauhan sa Malacanang at namigay rin ito ng tulong pinansyal sa mga mahihirap sa labas. Ngunit ng gabing yon, nagising sa isang ingay na bagay ang dalaga at nang tingnan niya sa sala ay natutop ang labi nang makitang may tablas ng bala ang balikat ng kanyang ama. Dumadanak ang dugo sa puti nitong pantulog. Daddy, what happened? Gulat din ang magulang niya nang makitang naroon na siya. Pinasok tayo ng masamang tao, iha. What? Hindi ba't mahigpit naman ang security sa palasyo? Tama ka, but it seems na mula sa mga tauhan natin ang traidor. Binayaran sila upang patayin ako. Nasa po niya ang kanyang muka at lumapit agad siya sa kanyang ama. Dinaluhan ng ina na nag-aalala rin. Iyon ang ayaw ng dalaga sa posesyon ng kanyang ama. Mula nang maging presidente ito, hindi na naging matiwasay ang kanilang buhay. Palagi na lamang itong nasa peligro. Palaging may banta sa kanila. Kaya nga may bodyguard siya dahil sa mga death threats na natatanggap ng kanyang ama. Sino naman ang mag-uutos sa kanila? Malamang, kundi ang matinding kalaban ng daddy mo. Ang mga Selvela. Matagal na nilang binabalaan ng daddy mo na huwag pakialaman ng illegal mining nila sa Bulacan. Kaya ngayon, nakumpiska ito, galit sila. Sila lang ang makakagawa nito. Umigting ang bagang niya. Paano nagagawang pag-isipan ng masama ng mga ito ang isang mabait na presidente? Ni wala itong iniisip kundi ang kapakanan ng buong bansa. Thank God at the please lang naman ito. Kung matanda na ako, baka nahirapan akong umiwas kanina. Nagawa niyo pa talagang magbiro, Dad. Muntikan ka na ngang mamatay, oh. I'm okay, Iha. Huwag ka nang mag-alala pa.
Hindi pa mawawala si Daddy. Gusto ko pang makita ang mga apo ko. Dahil sa biro ng kanyang ama ay gumaan ang atmosphere ng buong paligid. Nabawasan ang pag-aalala niya. Ngunit dahil sa nangyari, dumoble ang security nila. Naging 4 ang kanilang bodyguards at muntikan pang huwag payagan nang magpaalam siya Sabado ng gabi. Medyo humupa na rin naman ang tensyon sa Malacanang. Be careful, Iha. Nasa paligid lang ang kalaban ng ama mo. Don't worry, may 4 naman po akong bodyguards. Mga skilled pa sila kaya I'm sure na magiging secure ako. Pagdating sa racing arena, puno agad ng tao. Kasalukuyan pa lang na naglalaban ang mga contenders at isa na roon si Sibal. Go Percival! Grab your trophy already, Sibal! You got this! Nilingon niya ang kabilang side ng arena. Naroon ang magkakaibigan na malakas mag-cheer sa lalaki. Mga kaibigan siguro niyang mga yun. Komento niya sa sarili matapos marinig na tawagin sa palayaw nito. Ayon nga sa lalaki, mga malalapit na kaibigan lang nito ang tumatawag ng ganon. Malapit na sa finish line! Dalian mo, Sibal! And like what everyone expected, nauna ngang dumating ang sasakyan ng lalaki sa finish line. Pagkatapos pagdaanan ang 8-course game ng race. Umugong ang malakas na palakpakan mula sa mga audience na talaga namang marami kahit gabi na. Lahat ata ng mga car enthusiasts ay naroon dahil hindi nga biro ang mapapanood na labanan. Si Bal looks like the dangerous protagonist in Fast and Furious. Nakakapagtaka nga at walang nag-recruit dito upang maging artista. I'm curious, Kai. Aniya. Bakit? Hindi ba sabi mo, hobby lang ni Sibal ang racing? Hindi ba siya na-cast ni minsan sa mga entertainment company? Meron na ata yung sikat na Hollywood, kaso tinanggihan daw niya kasi nga nagtitraining siya ng military noon. Percival Cardova is a military reservist. Really? Nagulat siya dahil hindi niya alam yon. Bilib na ang dalaga kay Kyla. Talaga nga namang kilalang kilala nito ang lalaki. Naniniwala na ata siyang stalker nga ito ni Sibal. Binaliwala rin naman niya ang isipang iyon. Matapos siyang ipagtulakan ng mga kaibigan sa lalaki. Lapitan mo na, for sure, namimiss ka na niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa sling na suot na shoulder bag. Nahihiya siya lalo pat kausap pa ng lalaki ang mga kaibigan nito. Ngunit huli na dahil itinulak na siya ng mga ito. Fighting girl! Lumingon lahat sa kanya at naiwang mag-isang nakatayo si Desiree. Pigil ang pamumula ng kanyang pisngi. It looks like you have another visitor, Sibal. Wait, you're Desiree Galliano, di ba? Anak ka ng presidente? Kilala mo ba siya, Sibal? Nakita niya kung paanong nanliit ang mga paningin nito sa kanya. Tumikim si Irie upang iwala ang kabang nararamdaman niya. Dahil nakilala siya ng mga kaibigan nito, naging sentro siya ng atensyon. Bongga mo naman, dude. Natahak mo pa ang anak ng presidente. Excuse us. Kalmado ang boses na umalis sa pagkakasandal sa sasakyan niya at humakbang papalapit sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay matutuliro siya. Lumakas pa ang asaran dahil naman sa ginawa ng lalaki. I smell someone being in love. I can also smell a blooming relationship by what I'm seeing. Kaya mo yan, Sibal. Matalim lamang na nilingon ng lalaki ang mga ito bago siya hinawakan sa pulsuhan at hilahin palayo sa lugar na yon. She was speechless. She couldn't speak because of the nervous sensation her body experiences at that very moment. Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas, fresh pa rin sa kanya ang huling pagkikita nila at kung paano ito nagalit. Pagdating sa area na medyo dim sa likuran, pinaupo nito siya sa monoblock chair at humalukip-kip naman ito. Ba't nagpakita ka kagad? Nakita mo namang kasama ko pa ang mga kaibigan ko. Hindi ko naman sinasadya. I'm sorry. Ayaw ko lang kasing pang-asar ang mga yon. At ayaw kong naaasar sa'yo. Pero ano pa bang magagawa ko, nangyari na. Here is your necklace. Tumambad ang palad ng lalaki at hawak nito ang kwintas niya. Mabilis na lumiwanag ang kanyang muka at nagagalak na tinanggap yon. Thank you. Sa susunod, huwag ka nang magsuot ng ganyan sa mga matataong lugar na kagaya nito.
Baka mamaya ma-hold up ka pa eh. Lihim siyang ngumisi. Imposible na iyon ngayon dahil 4 ba naman ang bodyguards niya. Hindi man ito nakikita, ngunit nasa paligid lang ang mga ito. Hindi na nga. Salamat talaga at nag-effort kang hanapin ito ha. Bakit ka ba pumunta sa ganitong klaseng lugar? Nang walang kasamang bodyguards ha? Anak ka ba talaga ng presidente? Meron naman pero hindi lang sila nakikita. They are skilled at what they're doing. Tsaka hiniling ko na huwag silang dumikit sa akin kasi hindi ako sanay. Sarkastikong umangat ang sulok ng labi nito. Tiningnan siya pataas, pababa ni Sibal na nanunuyang ekspresyon. Hindi ka pa rin talaga tumitigil sa agenda nyo, no? Tungkol sa akin. Sinasabi ko na sa'yo, wala kang makukuha sa akin, Irie. Alam ko naman na ayaw mo sa akin eh. Pag-amin niya saka mabigat na napabuntong hininga. Pero nahihiya kasi akong aminin sa mga kaibigan ko na hindi ko makuha yung loob mo. Sa katunayan, they were expecting na nagkakamubutihan na tayo. Na nililigawan mo na ako. Then stop it. But I'm gonna lose them. Then lose them? Huwag kang matakot mawala ng kaibigan kung ganong klase lang naman ang mga kaibigan mo. Matanda ka na. Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang nila? Mapait siyang tumango. Hindi naman siya tanga para hindi maintindihan yon. Pero buong buhay niya, mag-isa lamang siya. Only child, homeschooled, ni walang kilalang kaidaran niya. At ngayon lang nakilala sila Kyla, kaya takot siyang maiwan muli. I know that, but the truth is, I don't want to be alone again. Napatitig na lang sa kanyang lalaki, tila ba hindi ito makapaniwala sa nararamdaman niya. So, you're planning to make them believe na close tayo? Tiitiisin mo yung ganitong treatment ko? Willing ka lang ba talagang maging martir? I don't know. Ayaw mo ba talaga sa akin? Baka naman kasi pwede naming ayusin kung ano man yung ayaw mo. Mabilis na umiling si Sibal. It's not that I hate you. Ayoko lang na ma-associate sa'yo dahil iba ang estado mo kumpara sa akin. Bumagsak ang balikat ng dalaga. Talaga namang mabigat ang rason nito. Kung naging mahirap ba ako, okay lang sa'yo? Kakaibiganin mo pa rin ako? Umangat ang kilay nito at ngumuso sa kanya. Parang may gusto itong sabihin na labag sa inilalabas ng dila niya. Hindi pa rin. Kaya naman tigilan mo na ang pangungulit sa akin, babae. It's so unbecoming of a president daughter. I don't care. I will still pretend na okay tayo. Bumuga ito ng hangin. Siya naman ay lakas loob na hinarapang nang uusig nitong mga mata. Wala nang pakialam ang babae kung magmukha siyang tanga at kawawa sa harapan nito. Just give me one more time, Sibal. Ayoko pa rin. Babayaran kita. Eh di mas lalong ayoko. Eh ano ba kasing gusto mo? Lahat gagawin ko. Na-frustrate na siya. Ngayon palang nahamon ng ganon ng dalaga sa tanang buhay niya. Wala. Gusto kong layuan mo lang ako. Tumayo siya at humalokip-kip na rin. Halos humaba ang labi ng dalaga, kakanguso niya sa pagpipigil ng iritasyon. Siguro wala kang mga kaibigan kaya ganyan ka? Nang judge lamang siyang pinagmasdan ni Sibal at parang hinahamon pa. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi. Tandaan mo to. Darating din ang araw na ikaw ang magmamakaawa sa akin at ipaparamdam ko sa'yo ang ginawa mong to. Pahihirapan din kita at mamimiss mo ang pangungulit ko sa'yo. Kahit magpustahan pa tayo, babae. Sa sobrang inis niya ay sinipa ng dalaga ang sirang lata na nakita niya sa isang gilid. Lumobo lamang ang pisngi ng lalaki at tila nagpipigil pa ng pagtawa. Sobra pa sa bato ang puso ng mokong na yun. Kulang na lamang ay sakali niya ito sa sobrang inis. Kaya naman mas maaga siyang bumalik sa kung saan ang mga kaibigan na sinalubong din naman ng mga tanong. Tulad ng gawain ay nagsinungaling lang ulit ang babae para mapaniwala ang mga ito. At sa kalagitnaan noon, kumunot ang noon niya nang makitang papalapit na ang mga bodyguards niya. Oh, may nangyari ba? Ba't ang dami mong bodyguards ngayon, girl? Nagtaka rin naman siya. Ano bang nangyari, kuya? Takang tanong niya.
Tumawag ang mami mo, ma'am. Pinauuwi ka na po. Nakatanggap daw ng panibagong death threats ang daddy mo. Tungkol daw sa'yo. Ano? Sapo niya ang kanyang labi. Tayo na po kuya. Umuwi na tayo. Gulat man at hindi handa sa nangyari, buong puso siyang sumama sa mga bodyguards. Masyado nang na-carried out ang dalaga sa kanyang nararamdaman na nakalimutan na niya ang safety ng pamilya nila. Nagpaalam sa kanya ang mga kaibigan at siya naman ay umuwi na. Mula sa likuran, nakasunod lamang din ng tingin si Sibal na nakita ang buong pangyayari. Kasalukuyan itong umiinom ng energy drink. Mukhang nakauwi na ang anak ng presidente Sad na ngayon si Sibal. Tigilan nyo na nga yan. Hindi ko type no. Tanggi nito sabay iwas ng tingin. Malakas na nagtawanan ng mga ito sa kanya. Sus, itatanggi mo pa. Akala mo ba hindi namin alam ang sekreto mo ha? Masungit ka sa kanya kasi masama ang loob mo nang hindi kanya pinansin nung nagpapapansin ka. 1 taon na ang nakakaraan. Style mo rin no, bulok? Abay, natutop ang labi ng lalaki at isa-isang tiningnan ng mga ito nang nakakamatay. Akala mo ba hindi ka namin kilala ha? Sa pilantik pa lang ng mga ngiti mo sa palihim mong pagtanaw ng tingin. Sus, kami pa ba, Percival Cardova? Kung gusto mo yang si Desiree, i-grab mo na. Hindi yung nagpapakipot ka pa. Anong malay mo? Baka huling pangungulit na niya yun. Hala ka. Ewan ko sa inyo. Naaalibadbaran ako. Nag-walk out ang lalaki at umuwi na rin ang gabing yun. Hindi nito makalimutan ang mga salitang iniwan niya. Delikado ata ako nito Anito at ginulo ang kanyang buhok. Buong gabing hindi nakatulog si Sibal. Samantalang sa Malacanang, umuwing ligtas si Irie. Mabilis niyang hinanap ang mga magulang at nalaman na siya naman ngayon ang target ng kalaban nito. Dahil dito ay naging limitado ang kanyang paglabas. Nagkaroon siya ng dahilan upang wag nang sumipot sa kanyang mga kaibigan. 1 buwan muli ang nakalipas. Hay, okay na rin siguro to. Kasi may dahilan ako para wag sumama sa kanila. Tuluyan na siyang sumuko. Nang hindi kasi siya nakalabas sa loob ng buwan, sinubukan niyang i-text o tawagan ang numero ni Sibal ngunit hindi man lang ito nagre-reply sa kanya. Bigong-bigo siya at kahit nang makalabas siya kasama ang kanyang ina at makasalubong ang lalaki sa mall, sinubukan niyang kumaway ngunit tila hangin ito sa kanya. 1 sulyap lamang at wala ng reaksyon. Ang huling pinanghawakan na lamang niya ay kapag hindi pa rin ito lumambot sa huling pagkikita nila. Dahil sa susunod na buwan, aalis na rin siya ng bansa at sa Amerika na titira. Napagdesisyon na nila iyon para sa kaligtasan niya. Naglakas rin siya ng loob na aminin ng totoo kina Kyla, magalit man ang mga ito sa kanya. Pinagsalitaan lang naman siya na peking kaibigan at tinanggap naman yon ng dalaga. Okay na sa kanya na mawala ng kaibigan dahil aalis na rin naman siya ng bansa. I'm going to miss it here pero siguro ito talagang nakatadhana sa akin. Hiling ko lang na sana pagbigyan man lang nila ako sa huling pagkakataon. Inaamin ng dalaga sa ilang beses niyang pangungulit dito. Tila nasanay na rin siya at nasisiyahan para bang ang sarap-sarap asarin ng lalaki. Hindi rin nakakatulong na madalas niya itong naiisip, kaya may kung ano na lang na na-develop sa puso niya para sa lalaki. Lumipas muli ang 1 buwan. Dumating ang araw na pinakahihintay niya. Doble man ang bodyguards ay muntika ng huwag payagan ito. Nakarating pa rin sa lugar ang dalaga. Bago siya tumungo ay tinext niya ang lalaki na magkita sila sa racing arena. At kahit hindi ito nakatanggap ng sagot, ay nagpatuloy pa rin siya. Ang importante, natanggap nito ang text. Dito lang po kayo sa labas, Manong. Hindi po pwede, ma'am. Kailangan naming sumunod sa inyo sa loob. Mabilis lang naman to Babalik din naman ako kagad. Yon ang pangungumbinsi niya sa mga ito. Ayaw man noong una ay pumayag na lamang din ang mga ito at nagbantay sa labas. Tahimik ang racing arena nang pumasok siya. Walang tao at madilim. Bakit ko nga ba naisipan na dito makipagkita sa kanya? Ang dilim pala rito kapag walang race. Hinaplos niya ang braso nang makaramdam ng lamig. Hindi siya sigurado kung naroon ba ang lalaki.
Hindi naman ito nagreply at nakikipagsapalaran lang siya. Hindi nagtagal, may nahagip siyang anino ng kung sino. Si Bal? Hindi niya napigilan na mapangiti. Humakbang siya at habang lumalapit ay lalong lumilinaw ang anino nito. Si Bal nga ata. Salamat at dumating ka, Bal. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Mabilis na naputol sa ere ang kanyang salita nang makita ang hindi inaasahan na eksena. May kahalikan itong babae. Nakaupo ito sa hood ng McLaren habang nakaharap naman at nakayuko ang babae. Pasensya na. Lumingon ang mga ito sa kanya. Lito ang babae samantalang si Bal naman ay blanko ang ekspresyon. What are you doing here? Hindi siya nakagalaw. Napako sa kinatatayuan ng dalaga at naramdaman na lang niyang umaagos na papunta sa kanyang pisngi ang mainit na likidong ayaw niyang makita ngayong araw. Akala ko kasi may usapan tayo. Aba, eto na ba yung nangungulit sa'yo, Bal? Yung sinasabi mo sa aking babae? Ani ng babaeng umangat ang kilay sa kanya. Hindi ko sinasadyang maabutan kayo sa ganitong sitwasyon. It was never my intention. I'm sorry. Pumunta lang ako rito kasi may gusto akong sabihin kay Bal. At ano naman ang sasabihin mo, ha? Akala ko ba tapos ka na sa pangungulit mo sa akin? Bakit ngayon nagsisimula ka na naman? Huling beses na to. Hindi na kita guguluhin pa pagkatapos. Pilit ang ngiti niyang ipinapakita rito. Visible man ang hindi pagkagusto sa mukha ng lalaki ay nagpatuloy pa rin siya. Para sa huli, walang pagsisisihan si Desiree. Iyon ang itinatak niya sa kanyang isipan. Gusto ko lang na magpasalamat sa'yo kasi ikaw yung unang tao na nagpakita ng totoo niyang nararamdaman sa akin. You've never pretended even once to like me kahit ginugulo kita. Hindi ka peke. Thank you rin dahil hindi ko tinolerate pati ang gawain ng mga kaibigan ko. Dahil sa'yo, I realized my worth. I realized how petty I am. Ikaw lang ang nagparamdam ng iba't ibang emosyon sa sistema ko. And I'm thankful for that. Kumunot ang noon nito matapos may tingnan mula sa malayong likuran at pinatabi ang babaeng kasama. Para bang may gusto itong itanong sa kanya. Nagpatuloy pa rin siya. Gusto ko ring sabihin sa'yo na unang beses pa lang na nakausap kita, I hate you to the core too. But then I have no choice kasi I need to please my friends. But that changed gradually. Sa araw na mga lumipas, unti-unting nag-iba ang hate na yon at napalitan ng ibang nararamdaman. Mapait siyang ngumiti. I hate to tell you this but I like you, Percival Cordova. For real. Naglakas na rin ako ng loob na aminin kila Kyla ang totoo. They knew it now. Kaya wala na akong pakialam pa kung ayaw nila sa akin. What? Gulat din ang kasama nitong babae sa kanyang narinig. Gustong gusto kita. Kasi sa totoo lang, kung ayaw ko lang talagang mangulit sa'yo, hindi ko yun gagawin eh. Nirarason ko lang sa sarili ang mga kaibigan kasi in denial ako sa nararamdaman ko. Ba't ngayon mo lang sinasabi na gusto mo ako? Shh! Ako muna. For the past months na hindi kita nagulo, akala ko mamimiss mo ko. Pero hindi pala kasi mag-girlfriend ka na ata. So my purpose here today is to confess my feelings. Pero hindi rin ibig sabihin nun, ipinipilit ko pa rin ang sarili ko. Tapos na ang araw nang maghahabol ako sa'yo. Hindi na kita guguluhin. Yes, I like you now. Pero susubukan na kitang kalimutan. Kitang-kita kung paanong nabuo ang bagyo sa mga mata nitong walang ilaw. Marahas na umigting ang panga ng lalaki at mabilis na humakbang upang hawakan siya sa magkabilang kamay. Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako ng bansa. Sa ibang bansa na ako maninirahan kaya huling beses na to. I just want to clear things out para lang wala akong pagsisihan. No. Anong pinagsasasabi mo? Bakit ka aalis, Irene? Anong nangyayari? Mayumi siyang ngumiti. Bakit? Mamimiss mo na ba ako? Damn it! Bakit bigla ka na lang aalis? Ba't titigil ka na sa pangungulit sa akin? I don't need to tell you. Ayaw mo rin naman sa akin, hindi ba?
At saka may girlfriend ka na oh. No, she's not my girlfriend. Kung ano man ang nakita mo kanina, hindi yun ganun. You misinterpreted it. Sinungaling ka. Kahit na nagpaalam na ako sa'yo, ganyan ka pa rin. Siguro, ayaw mo lang talaga sa akin. Makinig ka nga muna sa akin. Bakit ka aalis? At ba't ngayon mo lang sinabi sa akin ang nararamdaman mo? Alam mo bang akala ko pinaglalaroan mo lang ako nun? Na inutusan ka lang ng mga kaibigan mo? Hindi kita pinaglalaruan. Ginusto ko yun. Alam ko na ngayon, pero bakit ngayon pa? Gusto mo ba talagang mawala ako sa tamang pag-iisip, ha? Ni hindi mo pa nga alam ang tunay kong nararamdaman. Hindi naman na kailangan, Sibal. Ang gusto ko lang ay mabawasan tong dinadala ko. To clear things out. Ngayon okay na ako. So, maiiwan na kita. Goodbye. Tumalikod siya at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nahirapan din siyang huminga dahil sa pagsikip ng lalamunan niya. Desiree, teka lang. Hintayin mo ako, mag-usap tayo. Umiling siya at iniangat ang tingin para huwag tumulo ang kanyang luha. Ngunit sa ganoong sitwasyon, mula sa madilim na bahagi ng mga benches, may natanaw na kakaiba ang babae. Kumunot ang noo niya at hindi pinakinggan ang habol ni Sibal dahil nanliit ang kanyang mga mata. Nakaramdam din siya ng kakaibang liwanag sa katawan at nang dungawin iyon, natigil ang paghinga niya sa laser na nakapunto sa kanyang puso. Let's talk, Desiree. Shit! Look out! May nakataya sa iyong baril! Tila nakita rin yon ng lalaki dahil natigil ito sa unang sinasabi niya at mabilis na tinakbo ang pagitan nila. Nilamon ng hindi matatawarang kaba ang buong sistema niya. Huli na nang maramdaman niya ang kamay nitong hinatak siya dahil pumutok na ang baril at tumama sa kanyang katawan. Oh my God! Desiree! Mom! Mayroong bumaril kay Miss Desiree! Hanapin niyo ang salarin! Nasa mga benches! Nawala ng balanse ang buong katawan niya. Kasunod ng pagsakop ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Nakita ng dalaga kung paano siya sinalo ng lalaki kasabay ng pagpasok ng kanyang mga bodyguards at nilibot ang buong lugar. Protektahan niyo si Miss Galliano! Mabigat na ang pilik mata niya habang sinisikap na pagmasdan ang namumulang mukha ni Sibal. Irie, don't close your eyes. I'm gonna lose my mind. Unti-unti siyang nawala ng pandinig hanggang sa nahirapan na ngang huminga. Ang tanging huling narinig ng dalaga ay ang pagkakagulo ng lahat sa pagbaril sa kanya at ang mga bulong ni Sibal na hindi masyadong malinaw maliban sa mahal kita. Gumising ka. Mahal na mahal kita, Desiree. Ilang buwan na ang lumipas mula ng aksidenteng iyon. Sa paglabas ng mga dahon sa sanga at pagpasok ng matinding lamig, nakatanaw si Desiree malayo mula sa kinatatayuang bintana. Winter season na at unang beses niyang maranasan iyon nang hindi kasama ang mga magulang niya. Exactly 8 months ago nang barilin siya sa racing arena. She was assassinated by his father's enemy. Napuruhan siya sa tiyan at kinailangang manatili sa hospital ng 2 buwan para makarecover dahil sa nasirang ribs. Sa loob ng mga buwan na yon ay masyadong nag-iba ang kanyang buhay. Hindi natuloy ang pag-aamerika ng dalaga. Hindi na rin kasama ang mga magulang at nawala na siya ng balita kay Sibal. Kinailangan niyang itago sa malayong lugar sa Pilipinas upang protektahan mula sa kaaway ng kanyang ama. 6 months na siyang nakatira kasama ang mga bodyguards sa exclusive rest house nila sa probinsya ng Batanes. Walang nakakakilala sa kanya. Ibang-iba na ang buhay ng dalaga kesa sa dati. Sa isang iglap, bumaliktad ang lahat. Marami siyang tanong na itinatago lamang sa sarili. Marami siyang gustong gawin na hindi pwedeng mangyari. Pakiramdam ni Irie ay itinago siya sa buong mundo, ngunit walang magawa dahil iyon ang nakakabuti. Ma'am, dumating na raw po yung bagong bodyguard na papalit kay Julian. Sasalubungin niyo po ba siya? Sige po, Kuya Bernard. Susunod ako. Nakipagtanan kasi ang personal bodyguard ng dalaga na si Julian sa nobya nito kaya't kailangang hanapan ng kapalit. Na-inform naman siya ng kanyang ina na paparating ang papalit kaya nga siya nakabihis ngayon at nakahils. Grabe, 10 bodyguard na ang kasama ko rito sa mansion. Hindi naman makakarating ang kalaban ni Daddy rito. Komento niya.
Tanaw ang pagkakahel ng kalangitan. Hanggat hindi pa nahuhuli si Ricardo Selvilla na kalaban ng ama ay hindi pa siya pwedeng bumalik. Matapos kasi ng insidente ay lumipad ito ng Timor-Leste para magtago. Ilang buwan na itong pinaghahandaan at mga leads pa lang ang meron. Hindi pa ito nadadakip at ipinapanalangin niyang sana ay mangyari kaagad. May personal bodyguard naman ako. Baka mamaya mas stricto pa to kaysa kay Julian. Hindi ko na talaga matitiis yun. Kailan pa ba ako rito? Marami mang reklamo, bumaba na rin siya at tumungo ng pasyo upang tingnan ang bagong bodyguard. Nandito na si Ma'am Desiree, humanda kayo. Paglabas niya ay yumuko ang lahat ng uniformadong mga lalaki at ang sa gitna lamang ang natirang nakatayo. Nakasuot ito ng itim na damit at itim na pantalon. Seryoso ang ekspresyon nito. Ikaw? Umawang ang labi niya. Ikaw ang papalit kay Julian? Anong ginagawa mo rito? Good evening, Miss Galliano. I'm Percival Cordova at your service. Nanlaki na rin ang kanyang mata at hindi makapaniwala. Anong ginagawa ng lalaki sa rest house? Paano ito nakapasok sa isla? Bakit ka narito ha? Ako ang papalit na personal bodyguard mo mula ngayon. Hindi maaari. Awang na awang ang labi niya. First and foremost, paano pumayag ang mga magulang niya? Kaya naman agarang tinawagan ni Irie ang mga magulang sa Malacanang. Gulat na gulat siya na makita ito sa isla pagkatapos ng 8 buwan. Akala niya ay hindi na sila magkikita pa. Calm down muna, iha. Kami talaga ang pumili kay Percival. Hindi siya ang namilit sa amin. He's a military reservist kaya may training na siya sa ganyang trabaho. Nakita rin namin ang record niya at malinis naman. Pero daddy, hindi ko gusto to. Bakit naman? Siya pa ang sumagip sa'yo nun, hindi ba? Kung hindi ka niya hinatak, baka sa dibdib ka na tinamaan ng sniper at namatay on the spot. Sa madaling salita, utang natin sa kanya ang buhay mo. Kaya wala akong nakikitang rason para hindi siya tanggapin. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. May isa pa siyang dahilan. Takot siya na umapoy ang nararamdaman na naman niya. Alam ko naman na may nararamdaman ka pa sa kanya. Pwede mo namang ipagtapat yon para sa ikakabuti ng iyong loob at ikatatahimik ng puso mo. Mabilis na nanlaki ang kanyang mga mata. Alam mo ang tungkol doon, Dad? Takang-taka siya. Nang tumawa ang kanyang ama, napanguso siya at tumanaw sa ibaba mula sa second floor. Doon nakikipag-usap si Sibal sa ibang mga tauhan. Ang akala mo ba ay papayagan kitang lumabas kung saan-saan noon nang hindi alam ang dahilan mo? Of course, nagpaimbestiga ako at nalaman ko na kinukulit mo noon si Sibal. Hinayaan lang kita kasi prinsesa kita. Daddy naman ba't mo di agad sinabi sa akin? Believe me anak, wala ka talagang natatagong sekreto sa amin ng mami mo. Hindi lang namin sinasabi dahil baka mahiya ka. Ibig bang sabihin, alam nyo rin na iwala ko yung kwintas na naregalo nyo noon? Oo, alam namin yun. Ngumiwi siya at tumalikod sa bintana. Kahit papaano ay gumaan ang loob niya matapos ng ilang minuto. Ibinaba na rin ng dalaga ang tawag at nilingon ang ibaba. Wala na roon ang lalaki. Nasa na kaya siya? Nakahanda ng pagkain sa ibaba. Kain na. Ay, kambing na may bangs. Ulit pa. Nasa paw ni Desiree ang dibdib nang bigla na lamang bumungad sa likuran niya ang lalaki. Ba't ba hindi ka nagsasabi na nariyan ka pala? Kulang na lang ay takasan siya ng ulirat kanina. Ilang pulgada na lang ang pagitan nila sa pagkakataong iyon. Kakain na tayo. Ulit nito at pinasadahan siya ng tingin. Taas noong humarap si Irie at nagpakita na kuno walang pake. Nakikita pa lang ang mukha nito naiisip na kaagad niya ang ginawa nitong pag-reject sa kanya noon. Tayo na. Ano ba? Kaya ko namang bumaba ng ako lang. Huwag mo na akong giyahan. Baka matapilok ka pa. Mukha ba akong bata para matapilok dyan sa hagdan? Di ba naka-heels ka? At sa kagabi na. Baka maaksidente ka pa dahil dyan. Ano bang pakialam mo? May heels, may say. Umirap siya rito at nauna nang bumaba ng hagdan. Malakas ang pride niya dahil hindi pa rin matanggap ng sistema niya ang mga kahiyahiyang ginawa noon.
Naaalala niyang nahuli pa niya itong may kahalikan noon sa racing arena. Be careful, Irie. Lumingon siya rito at tumaas ang kilay. Pwede ba? Huwag mo akong tawagin sa pangalan na yan. Hindi tayo magkaibigan. We're not close. Natuto pang labi nito sa tinuran niya. Napaka-satisfying sa kanya na maibato pabalik ang mga tinura nito noon. Ngayon, sa kanya na ang huling halakhak. Matapos noon ay nagpatuloy na muli sa pagbaba ang dalaga, ngunit dahil minamalas yata siya, bigla na lamang nga siyang natapilok dahilan ng muntikan niyang pagkahulog sa hagdan kung hindi lang siya agad na naabot ng lalaki. Tumigil ang oras. Nanlalaki ang mga mata niyang tumingala rito na umiigting ang panga. Binalaan na kita, hindi ba? Hindi ka pa rin nagbabago, ang tigas pa rin ang ulo mo. Ibaba mo na ako. Huwag kang magulo. Ako na ang magdadala sa'yo, patungong sa hapag. No, ibaba mo ako. Ano ba? Percival Cordova? Shut your mouth. Sa pagkakataong iyon ay nagsimula siyang sumigaw. Hahalikan kita kapag hindi ka pa rin tumigil. Dahil sa banta nito, tila binusala ng labi niya sa biglaang pananahimik. Kahit nang ilapag na nito siya sa upuan at tinabihan ay wala pa rin siyang imik. Kahit nagtataka silang pagmasda ng ibang bodyguards, nananatili siyang pipi. Now, eat. Sakto na tong nilagay ko sa plato mo. Huwag ka nang magreklamo. Napakarami niyan. Hindi ko mauubos. Ba't nagsasalita ka? Gusto mo halikan kita? Mariin niyang itinikom ang kamay. Ayaw niyang magpatalo rito pero takot siyang baka totohanin nga nito ang sinabi niya. Grabe talaga itong si Ma'am Desiree. Talagang may personal bodyguard pa. Taga-buhat at taga-subo pa niya itong si Sibal. Hagikhik ng cook nila na si Aling Pasita. Nagtanguan din ng ibang nakasaksi. Pinagmasdan nila kung paanong sinusubuan ni Sibal si Desiree. Gusto nang umayaw ng dalaga at takot ito. Magdadagdag pa ako ng kanin ha. Ang payat mo. Ano bang kinakain mo rito ha? Maliit ka na nga, payat ka pa. Hindi magandang tingnan. Dapat pagbalik mo ng Manila, healthy ka. Ayoko na, please. Nagsalita ka na naman. Tigilan mo na nga yung pananakot mo. Anong akala mo sa akin, bata? Gusto mong subukan ko? Abay, ang tarantado mo ha. Baka sinasabi mo lang yan kasi akala mo may nararamdaman pa rin ako sa'yo. Check ha. Wala na no? Ngumuso ito at pinasadahan ng buhok sa noo. May nanunuyang tingin sa mga mata nito. Isang araw ka pa lang rito pero pinapasakit mo na talaga ang ulo ko. Hindi kita kailangan dito. Sumandal si Sibal sa upuan at prenteng isinubo ang naiwang kanin. Napalunok si Irie dahil parang indirect kiss na rin iyon. Nauumay ka na ba sa kakahabol sa akin nun? Yawa ka. Sino ka para habulin ha? Hindi na mangyayari yung noon no? It's okay. Kahit wag mo na akong guluhin ngayon. Kasi ako na ang gagawa nun ngayon. Ako na ang maghahabol sa'yo. Umawang ang labi niya sa sinabi nito. Tumubo ang hindi makontrol na pagkabog ng kanyang dibdib. Kaya yung sabi mong iwan na kita rito, hindi mangyayari yun. Kasi matagal kong pinaghirapan to, makasama ka lang. Hindi ko nasasayangin gaya ng sinayang kong pagkakataon noon. Anong pinagsasasabi mo ha? Baliw ka na ba? Hindi kita maintindihan. Lalong lumapit sa kanyang lalaki sabay hawak sa pisngi niya. My point is, it's my turn to beg now. Ako naman ang magpapakatanga sa'yo dahil mahal kita, Desiree. Bago ka nun mawala ng malay. Nabanggit ko din, di ba? Mahal na mahal kita. Mabilis siyang lumayo rito at sinapo ang pagsabog na nararamdaman. Umakyat ang pagsabog na yon sa buo niyang katawan hanggang sa kanyang muka. Naging kamatis sa sobrang pamumula ang dalaga. Muli na namang bumalik ang flashback na yon sa kanya. Wala siyang ibang maintindihan noon, maliban sa confession ng lalaki na hindi niya inaasahan. Mahal kita, Desiree. Nahihibang ka na? Maybe you're saying the truth. Pero wala akong pake kasi ikaw lang ang lunas sa kahibangan kong to. Akala ko nun mawawala ka na sa akin. Akala ko hindi na kita muling masisilayan. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, Irie. Kung gaano ko pinipigilan ng sarili na pumatol sa'yo nun. Ibig mong sabihin, gusto mo na ako noon? Matagal na. Hindi mo pa ako kilala. Gusto na kita. You just don't remember me because you weren't interested.
Sa iba ka nakatingin noon. Ilang beses na akong nagpapapansin sa'yo pero palagi akong rejected. Hindi mo ako binibigyan ng atensyon. Kaya gulat na gulat ako nung bigla mo akong nilapitan ng gabing nanalo ako sa racing. I thought I was dreaming, pero nang tinawag mo ako sa pangalan ko, nalaman ko na totoo yon. Alam ko naman na utos lang din ng mga kaibigan mo yon kaya kinausap mo ako. Pero alam mo ba kung gaano ako kasaya ng gabing yon? Napalunok ng magkabilang beses ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa kinukwento nito. Kilala na siya ng lalaki bago pa niya ito makilala. Sa tuwing kinukulit mo ako nun, palagi lang akong natutokso na pansinin ka. Yakapin, halikan at mahalin. Pero iniisip ko na hindi pa panahon. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya mo. Kung totoo nga ba ang nararamdaman ko. Ang gago ko lang sa parteng, nandyan ka na, mas pinili ko pang magpakatigas. Kaya nang inamin mo sa akin ng gabing yun na mahal mo ko, sobrang saya ko. Pero ayun naman ang nangyari, nabaril ka at yun ang huling pagkakataon na nasilayan kita. Iniisip ko na kung sana hindi ako nagpakipot ng gabing yun, hindi ka masasaktan. Pinalis niya ang luhang tumakas sa kanyang pisngi. Bumigat din ang kanyang naging paghinga. Ano naman yung nakita ko ng gabing yon ha? May babae kang kahalikan. Mabilis na nanlambot ang mga mata ni Sibal. Hindi kami naghahalikan ng gabing yon. Pinsan ko ang babaeng yun, si Chelsea. Nang maabutan mo kami nun, nagpapaayos ako ng buhok ko sa kanya dahil kabado ako nung makita ka. Sadyang nakayuko lang siya sa harapan ko kaya akala mo, naghahalikan kami. Kunot ang noon niya, bumuga siya ng hangin. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa'yo. Kahit tawagan ko pa siya ngayon. No thanks. Mabilis siyang umiling at kinuha ang table napkin para punasan ang gilid ng kanyang labi. Hindi na kailangan. Pagod na rin naman ako at gusto ko nang magpahinga. Walang naging protesta si Sibal sa sinabi niya. Tumango lang ito at tahimik siyang hinatak hanggang sa kanyang kwarto. Akma na sanang papasok ang dalaga nang muli na naman itong magsalita. Nakuha ko na ang loob nila tito at tita. Kaya okay lang sa akin kung ayaw mo pa akong tanggapin ngayon. Maghihintay pa rin ako, Desiree. Tumango na lamang siya at pumasok. Doon lang nakahinga ng maluwag si Irie. Inilibing niya ang sarili sa kama at pumikit. Pilit na pinipigil ang kanyang pagngiti. Para kang tanga, Desiree. Asik niya at tila uod na binudbura ng asin. Kilig na kilig siya. Hindi niya alam kung paanong naitago ng kanyang poker face ang totoo niyang nararamdaman. Sabi niya gusto niya ako. Bago ko pa siya lapitan. Ibig sabihin, hindi one-sided love ang nararamdaman ko nun. Dahil si Sibal ang totoong nakaramdam nun. Heist, ba't hindi ko ba siya napansin noon sa gwapo niyang yun? Pigil ang pagtili niya. Kilig na kilig ang dalaga sa kanyang nalaman. Ang makita pa lang ito kanina ay masaya na siya. Ngayong nalaman na ang totoong nararamdaman, parang lumulutang na siya sa hangin. Ang ganda ko talaga! Gayunpaman, hindi pa rin ipinapahalata ng dalaga ang nararamdaman niya. She wants him to earn her. Kahit pa gusto nila ang isa't isa, gusto niya munang iparanas konti rito ang kaunting effort. Sa araw na mga lumipas, lalong lumalaki ang mga ipinapakita ng lalaki sa kanya. Sa respeto, sa pag-aalaga, sa pagmamalasakit at paggabay. Pinatunayan nga nito na deserve ng kanyang puso. Nang minsang malunod ang dalaga, dumating agad ito upang tulungan siya. Pagkatapos nun, tinuruan siyang lumangoy ng lalaki. Marami siyang natutunan dito. Mga bagay na hindi pa niya nararanasan sa loob ng ilang buwan na kasama ito sa isla. Mula nang dumating si Sibal, naging makulay ang buhay niya. It was no longer dull and boring. Hindi na niya napilitang palipasin ang mga araw kasi nag-e-enjoy na siya. Lahat ay dahil sa lalaki. Kaya nga nang ito naman ang magkasakit, inalagaan ng dalaga ang lalaki. Hindi iniwan ni Desiree si Sibal hanggang hindi bumababa ang lagnat nito. Pinagsabihan na kita kahapon na wag mo nang habulin yung balon na inaregalo mo. Di nilalagnat ka ngayon. Gusto ko kasing makuha yon dahil sa'yo.
Pero kahit na, mahalaga naman ang kalusugan mo. Mahirap magkasakit dito sa isla. Malayo ang bayan. Malayo sa mga hospital. Gagaling din ako basta nandyan ka. Ngumuso siya at marahang tinampal ang dibdib nito. Sa mga nakalipas na araw, iniisip ng dalaga kung ano bang silbi ng paghihigante. Kung magpapakipot pa siya, baka abutin din sila ng nangyari sa kanya noon. She doesn't want to waste time again. Pulero ka talaga. Pero ito, may kondisyon ako sa'yo. Kapag gumaling ka bago ang linggo, tayo na. Ibig sabihin nun, sinasagot na kita. Talaga? Kilig na tugon niya. Mabilis pa sa 4:00 bumangon sa kinahihigaan ang lalaki. Okay na ako. Wala na akong lagnat. Ano ka ba? Magpahinga ka nga muna. May umaaso ka pang lagnat to. Magpahinga ka para mawala ang sakit mo bago ang linggo. Dahil doon ay excited na natulog ang lalaki at nilook forward ang susunod na 3 araw. Habang hindi pa ito gumagaling, patuloy naman sa pag-aalaga ang dalaga at sinisigurong nakakakain ng maayos ito. Ngunit gabi ng Sabado, isang hindi inaasahang balita ang natanggap ni Desiree mula sa mga magulang. Ang balita na matagal na niyang inaasahang marinig. Nahuli na sa Timor-Leste si Ricardo Selvilla, anak. Pwede ka nang umuwi rito at makasama kami. Talaga po, Mami? Yes, anak. Sinubukan pa ngang tumakas ng lalaking yon, pero natimbog din naman ang pulisya. I'm so happy for us. Sa wakas, makakasama ka na rin namin dito sa Manila. Babalik na ang dati mong buhay. Naroon si Sibal nang marinig ang balitang yon. Nasa hapag silang lahat at sabay na kumakain. Ang excitement kinaumagahan ay napalitan ng pagkalungkot dahil hindi nangyari ang kondisyon na sinabi ng dalaga. Umasa pa naman ito dahil gumaling na ang lalaki, ngunit imbes na maging sila, biglaan na kailangan na nilang bumalik ng Manila. Masaya ho ako na nakilala kayo at nakasama ng 1 taon dito, Manang Pasita. Sa susunod po, bibisita akong muli rito kasama na sila Mami at Daddy. Mangiyak-ngiyak na namaalam sa kanya ang mga tauhan sa rest house, lahat ng mga katulong at bodyguards. Mag-iingat ka palagi, Ma'am Irie, ha? Ipapanalangin namin sa Diyos ang kaligtasan sa lahat ng oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa serbisyo. Marahang iginiya ni Sibal ang dalaga sa chopper. Silang dalawa lang ang babalik sa Manila at alam nitong pagkatapos nun, tapos na rin ang koneksyon nila. Goodbye, Sibal. Mag-iingat ka palagi. Ikaw rin, Desiree. Palagi mong tatandaan. Nandito ka lang sa puso ko. Matapos ang tanguan ay naghiwalay na sila ng landas. Bagsak ang balikat at malungkot ang mata ng lalaki. Sa pag-iisip, natapos na ang lahat sa kanila. Pagkatapos ng 1 taon, nakauwi na rin ng Malacanang ang anak ng presidente na si Desiree Galliano. Matatandaan na muntika na itong mamatay matapos pagbabarili ng tauhan ng matinik na kaaway ng ama nito sa isang racing arena, Marso noong 1 taon. Sumabog sa buong bansa ang balita at lahat ay nagsaya. Bumalik ang dati niyang buhay. Nakasama na muli ang mga magulang. Samantalang si Sibal ay nagpasya na pumasok ng military at iwan ang lahat ng perang meron ito sa naiwang kapatid. Wala na rin naman itong bagay na pinanghahawakan sa labas sa pag-iisip na nakalimutan na niya ang pangako. Nalaman iyon ni Desiree mula sa entel ng kanyang ama. Agaran niyang nagulat sa naging desisyon ng lalaki. Hindi ko aakalain na gagawin niya yun. Sabi ko naman sa kanya, binibigyan ko na siya ng pagkakataon. Baka kasi ang akala niya, wala nang pag-asa dahil nagkahiwalay na rin kayo, anak. Siya pa rin naman ang mahal ko, Dad. Inuna ko lang ang importanteng bagay rito sa Malacanang upang magawa ko na ang lahat ng gusto ko pagkatapos. Balak sana itong sorpresahin ng dalaga sa kaarawan ng lalaki matapos maudlot ang pagsagot niya sa isla. Hindi naman niya akalain na madedepress pala ito at magpapadestino sa Sulu. Natawa ang kanyang ama. Loko rin talaga tong si Sibal. Binigyan na nga namin ng basbas na isip ang pumasok sa military. Oh, anong iniisip mong gawin, iha? Matamis na ngumiti si Desiree sa mga ito.
Maswerte siya na kahit kailan hindi pinagbawalan ng mga magulang ang mga bagay na gusto niya. They supported her with all their heart at sobrang masaya siya para doon. Hindi lahat nabibiyayaan ng ganong klaseng ama at ina. Ngayon pa lang, makikita na kung gaano ka-supportive ang mga ito sa ikasisiya niya. Kailan daw po ang alis niya, Di? Ngayon na, pupunta na siguro siya sa airport patungo ng Sulu. Tumayo siya at determinado. Then, I have no time left. Kailangan ko siyang habulin. We are with you, anak. Gawin ko ang lahat. Alam naming mahal na mahal niyo ang isa't isa. Maraming salamat po. Mahigpit na niyakap ng dalaga ang ama at ina at pumanhik na. Dala ang driver ay mabilis nilang tinungo ang airport at hinanap ang lalaki. Mabuti na lang din at nasabi ng ama kung saan ito dadaan. Sibal! Sibal, I'm here! It's me, Desiree! Coordinated ang lahat. Nang marinig ang pagsigaw niya, nagpagilid ang lahat ng mga tao dahil kilala siya. Hindi ba siya yung anak ng presidente? Mukhang hinahabol ata niya yung boyfriend niya. Magbigay tayo ng daan. Inikot niya ang lahat ng second floor. Lahat ng madaanan ng tingin, sinuri ng dalaga. Ngunit nawalan siya ng pag-asa nang hindi ito makita. Percival Cordova! Nasaan ka? Magpakita ka! Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin niya ito makita. Halos nang pinayagan siyang pumasok sa departing area ng guard, wala na rin si Sibal. Pakiramdam ni Irie ay maiiyak na siya sa sobrang frustration. Hindi ka pwedeng umalis, mag-uusap pa tayo. Napahawak siya sa tuhod at hinihingal sa kakaikot. Hindi niya mahanap ang lalaki. Tandaan mo, hahabulin pa rin kita sa Sulu. Ba't mo ko iiwan ka agad, ha? Wala nang pakiang dalaga kung pagtinginan man siya ng mga taong nandun. Kuryoso ang mga ito at nakikisimpatya sa kanya. Uy, baka kilala niyo si Sibal. Ilabas niyo na. Kawawa naman yung babae, oh. Ani ng mga ito. Anak yan ng presidente. Hanapin niyo na yung Sibal. Lagot kayo, baka pumataw ng martial law si President Galliano. Mahanap lang ang boyfriend ng anak niya. Nanlabo ang paningin ni Desiree. Nang tingnan ng relo, bumagsak ang kanyang balikat. Nang makitang lagpas, 4:30 na. Ibig sabihin, 30 minutes na mula nang makaalis ang eroplano ng lalaki. Ang daya mo naman eh. Ba't ka ba umalis ka agad? Nang hihina siyang umupo sa bench at sinapo ang kanyang muka. Doon na tuluyang tumulo ang luha na pinipigilan niya. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang hindi siya nakikita. Bakit kung kailan okay na ang lahat, mawawalay naman kami sa isa't isa? Sabi ko, huwag ka nang umiyak, Irie. I'm here. Iminulat niya ang kanyang mata at kahit nanlalabo ito, pilit niyang tiningnan kung sino ang kanyang kausap. Doon na nanlamig sa kinauupuan, ang dalaga. Sibal? Ngumiti ito at hinaplos ang pisngi niya. Ako nga. Doon na siya mas lalong humagulgol ng pag-iyak at mahigpit itong niyakap. Inilingkis niya ang braso sa leeg at sumuot sa dibdib nito. Akala ko hindi na kita naabutan. Sana, pero mabigat din ang pakiramdam kong umalis kaya bumaba ako ng eroplano. Yun pala dahil hinahanap mo ko. Narinig ko pa na nagsisigawan ka raw dito kanina. Pasensya na, desperada na ako. Kasi akala ko hindi na kita makikita. Huwag ka nang umalis, please. Diba, nangako pa ako sa'yo? I know. Marahan itong hinaplos ang likuran niya. Ayokong nakikita kang umiiyak dahil sa akin. So please, don't cry. Tumango siya at pinunasan ng luha. Ang mga taong nakasaksi ay nakaginhawa din at kinilig. Ayun, nandyan na yung Sibal na hinahanap niya. Ang gwapo nga naman, sana all. Kumawala sa pagkakayakap ang dalaga at hinaplos ang mukha nito. Sinapo niya at pinagdikit ang noo nila. Sinasagot na kita. Pasensya ka na kung natagalan pa kesa sa napagkasundoan nating araw. Pero hindi pa naman huli, di ba? Totoo ba to? Oo naman, Sibal. I'm officially saying yes to you. Girlfriend mo na ako. Yes, girlfriend ko na si Desiree.
Siniil siya nito ng halik, maraming nakasaksi at may ilan pang kumuha ng litrato pero walang pakialamang dalaga. For sure magiging cover na naman iyon ng newspaper at ganun siya ka-proud. Basta kasama niya si Sibal, wala siyang kinatatakutan. Aalis pa rin ba kayo ngayon, ha? Kalmado na siya. Pasensya na pero oo, kailangan ko pa rin umalis dahil nangako na akong magseserbisyo. But don't worry, pwede ko namang i-postpone ang pag-alis ko para lang makasama ka. Napuno ng kagalakan ng kanyang dibdib. Malungkot man na kailangan pa ring tumuloy ng lalaki sa sulu, nangibabaw pa rin ang saya niya. Pagbalik ng Malacanang, formal na kinausap ng lalaki ang mga magulang niya at ibinigay na rito ang basbas na magpakasal na sila. Kaya naman, bago pumunta ng sulu si Sibal, ikinasal na sila sa bonggang church wedding. Patok yun sa takilya ng media at mga magazines. Tinaguri ang wedding of the century. Wala namang pinagsisisihan ng dalawa dahil masayang masaya sila. Mga musta rin ang mga kaibigan niyang sina Kyla at humingi ng kapatawaran sa kanila na pinatawad din niya naman. Naka-move on na siya at walang balak na magtanim ng sama ng loob. Gayong maganda naman ang epekto ng plano nila noon. Sino nga namang mag-aakala na dahil sa pustahan, magkikita mo ang asawa mo, Irie? Oo nga, Kyla. Matamis siyang ngumiti at lumingkis sa kanyang asawa. Pagkatapos naman ng kanilang isang buwang honeymoon sa Europe, kinailangan ng umuwi ng mag-asawa sa bansa, dala ang masayang balita. Pinapangako ko sa iyo, mahal. Tatapusin ko lang ang serbisyo ko dito sa Sulu at dito na ako magpapa-assign sa Manila. Sige, mahal. Mag-iingat ka doon. Palagi kong tatandaan ang mga bilin mo. Mag-iingat din kayo rito ng anak natin. Wika ni Sibal sabay haplos sa kanyang tiyan. 3 buwan na buntis ang babae at bubuo na talaga sila ng masayang pamilya. Dahil assured sa isa't isa, nagpatuloy ang ganoong setup hanggang sa nanganak ang babae at tuluyang nadestino sa Manila ang lalaki. Nawala na ang kanilang LDR. Lumipas ang mga taon at bumaba na sa pwesto ang kanyang ama sa pagiging presidente at naging abala naman sa pag-aalaga ng apo. Lahat sila ay masaya at wala nang mahahangad pa. Ang babae naman ay nagtayo ng business na lumago ng lumago. Isang kontentong buhay na may tinatamasang pasasalamat sa poong may kapal ang meron sila. Sa paglupig ng mga hamon sa buhay, ang pinaka-importanting bagay ay ang pagiging matibay o resilient. Resilience means having the ability to bounce back from challenges and setbacks, kahit gaano kahirap ang naging sitwasyon. Importante na hindi tayo sumusuko at patuloy na lumalaban. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagtanggap ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Minsan kasi, may mga bagay sa buhay na hindi natin maaaring baguhin o kontrolin. Kaya't sa halip na mag-focus sa mga ito, mas maganda na mag-concentrate tayo sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Mahalaga rin ang pagtitiwala sa sarili at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag kang matakot na humingi ng tulong kapag kailangan mo ng suporta.